Hanggang ngayon, hindi ka sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi magkapangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan. Yan yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, kumprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Anging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Hindi niya inalala na akala niya siguro yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya Naku, ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, nandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Oho. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yun, nung panahon na yun ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yun. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yun at may nagkulang, na-identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yun, ako talaga ang nananagot doon. Sapagkat ako ang nag-direct noon. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela, ako sumulat noon. Sapagkat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon yun ang kanyang pahayag. Ngayon sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata nun. Oho. Tama. Ngayon, kung halimbawa may napatay, may mga collateral damage, talagang ganoon eh. Opo. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Opo. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, Yung war on drugs. between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Ako, ang tindi. Napakabigat po niyan. Oho. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganoon. Manaka-naka na lang. Oho. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, Oo. may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Totoo. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Hindi ba? Oo. Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Oho. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig. Hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya. Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi ba mas marami? Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ng ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan ng extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Oho. Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila, ano ang kakulangan? Kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Oho. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa Ganun kanya? din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Ngayon, makikita Problema, mo, bagmat ako wala akong sama ng loob din, ano? Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano ba dahilan, ba't mo ako tinanggal, di ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil sa
Dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente. Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oho. Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O di, Oo. at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di Oo, ba? Pantay-pantay kayo dyan. paano ba nangyari Oo. sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Oho. Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Oho. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Oho. Kaya nga pati hopya rito ay nakuha na eh. Oh. Oh. Dito sa Quadcom, Jen, kahit kailan, dito nakita, kaya maaaring yung sinasabi mo kanina, naisahan sila ni Pangulo eh. Alam mo kung bakit? Bakit po? Dito lumitaw ang lahat ng takulangan tungkol sa due process. Lahat po ngayon ay nakita kung anong pamamaraan na ginawa nila. Ang Quadcom, hindi siya investigasyon sa akin eh. Doon sa nakita kong paraan ng pagtatanong nila. Okay, opo. Hindi na investigation eh. Ang aking description, inquisition eh. Alam mo kung bakit? Yung inquisition kasi, ang kanyang pagkakaiba sa investigation, sa aking pagkakaalam, yung investigation presupposes a legal inquiry na kung saan merong dalawang panig na nag-uusap. Oho. Okay? Kaya nag-iimbestiga. At merong isang neutral na arbiter na nandun, maring huwes. Opo. Yung inquisition ay isang uri ng investigasyon na walang pakialam sa karapatan, nangaharap sa kanila. Oho. Naalala mo yung inquisition? Yes po. Na yun ay mabalasik. Walang Opo. ibi-evidence ang pinag-uusapan niyan. Wala kang karapatan ipagtanggol mo yung sarili mo eh. Katulad nitong pagharap ni Pangulong Duterte, nasaan ang due process dyan? Liliwanagin natin isa-isa. Opo. Para siyang akusado eh. Kaya pala kung nung siya tinanong, sabi ni, may singit ko lang ulit, nung tinatanong siya ng isang miyembro ng Quadcom na parang inquisition tanong niya, tatayo ako dito pagka pinagpatuloy mo yan, yung pagkatanong mo yan, ay aalis ako dito. Kaya bigla silang binrake at nahalatangan ng Pangulong Duterte, hindi investigation, hindi po in-head of legislation, kundi inquisition yung line of questioning sa kanya. Inquisition yun. Prosecutory ang process. Yes. Persecution pa nga kapag tinignan mo. Kasi sa tunay na korte, Jen, meron kang sariling abogado magtatanggol sa'yo. Opo. Pati yung mga ginamit nilang witnesses na kunwari ang tawag sa kanila resource person. Opo. Pero sa nangyari, dahil nakita ko rin talagang lahat ng kinuha nilang testigo o sa resource person, talagang may galit lahat sa dating Pangulo. Opo. Nakita mo, meron silang ginamit na affidavit nung Colonel Garma. Yes. Meron silang ginamit na affidavit nung isang Las Canas kang Opo, Lascana at saka si Matubato. Oo. Paano papayagan ng korte yun dyan? Sa tunay na korte, hindi papayagan yun. Bakit? Unang-una, kinakailangan i-present mo muna yung tao sa korte at susumpa siya na siya may gawa nun. Ayun. Bago mo yung affidavit magamit na yun. yun, oo. Bago mo magamit yun, laban dito sa taong inaakusa mo. Paano po kung sworn affidavit nila na panumpaan niya sa harapan ng abogado? Di ba? Hindi kasi ihaharap kasi nung kanyang abogado, pero bago niya mamarkahan na isang ebidensya yun, dadaan ka sa proseso. Ayun. Kung halimbawa, nasa prosecution siya, meron ka ba kanyang affidavit na ginawa tungkol sa iyong pagpapahayag? Kasi ngayon, pinapayagan na yung judicial affidavit eh. Opo. Para lang mapadali yung paglilitis. Susumpa ka ngayon. No. Oho. Harap ka sa korte. Nasaan ba yung Las Canas? Dumating ba yung Las Canas? Wala po, wala po. Pinanumpaan ba niya yung affidavit na ginamit ng isang, ano pangalan? Luis Tro? Opo. Oh. Congresswoman Luis Tro. Abogada siya. Pero sa totoo lang, nakalimutan niya na hindi niya pwedeng gamitin yun. Maling-mali yun eh. Iharap mo muna yun. Lumang affidavit ata yun kung parang sa Senado pag ginamit. Ipalagay na natin. Palagay na natin. Hindi ka nga korte eh. Kasi kung sa korte, yun ang tunay na pag-observe ng due process. Ayun. Para sa ganun, hindi masurpresa yung kalaban mo eh. Yung abogado ngayon, kung meron ng abogado, tingnan mo, wala kang abogado si Pangulong Duterte. Oho. Kung meron siyang abogado at tunay na korte ito, mag-o-object na kagad dun eh. Your Honor, there is no basis. Nasaan po yung Las Canas? Hindi po natin alam kung pirma po niya yan. Yan po Xerox copy po yan. I want to see the original copy or the certified true copy. Aabutin ka na sari-saring objection bago mo magamit yung affidavit na yan. Kung tunay kang abogado, hindi mo gagawin yun eh. Ngayon, walang abogado na pipigil doon sapagkat hindi binigyan ng abogado si Pangulong Duterte. Ang tanging abogado, sanabi sa kanya, your only role is to give advice as to the right of your counsel, of your client. O itatanong mo,
Hindi ka pwede mag-object yung abogado. Hanggang saan po Yung right. ang aking pagganap sa tungkulin ko na pagbibigay ng kaukulang advice sa aking kliyente? Hanggang saan po? Pwede po ba akong magtanong o mag-object kung sakali pong ang tanong po ninyo ay mali? Wala, Walang hindi ganun. pwede. Hindi pwede yan, Kong. Bali wala, bali wala. Paano ginamit mo ko kay Garma? Oo. Kaya nga ang gusto ko kung ako'y makakadalo ron isang araw, ang una kong i-cross-examine. Kasi alam ko, tunay na korte cross-examination. Cross na examine. yan. Yes po, oo. Gusto kong suriin yung affidavit ni Colonel Garma. Ni-review niya- Bago review ng natin magamit. Bago natin magamit. Testingin muna natin kung yung pagkakagawa ng affidavit niya ay totoo. Oho. Kasi merong requirements eh. Halimbawa, extrajudicial confession yun eh. Oho. Ang isa sa mga requirements para sa isang legitimate na extrajudicial confession kagaya ng affidavit, kailangan kanya the confession must be voluntary. Okay. Okay. Opo. O, halimbawa, nandiyan sa harap natin si Colonel Garma. Colonel Garma, nung pong gawin ninyo itong affidavit ninyo, di ba nakakulong kayo? Opo. Nakadetain po kayo eh. Sa kamera. Okay. Ito po yan. Simple lang. Paano po ninyo ako makukonvince at ang aking mga kasamahan na ginawa po ninyo ito ng buong puso? Voluntary. Na voluntaryo. Oho. Eh, nakakulong po kayo eh. Di ba pinipigil kayo? Nakapiit kayo eh. Oo nga. Wala po kayo sa kalagayan na pwede kong paniwalaan na ginawa niyo ito voluntarily. Nakakulong ka eh. Sa isang neutral ground. Hindi gano'n. Kahit na po grade 1, maaari niyang isipin. Oo. Huwag na po bilang isang abogado. Nakakulong ka, di ba? Wala ka Paano kaya. mo sasabihin voluntary? At sa pangalawa, it must be made with the assistance of a competent and independent counsel, preferably of the confessant's choice. So may tumulong po bang abogado? Oho. Opo. Sino nagbigay ng abogado sa'yo? Binigay po sa akin ng Secretary General. Eh, hindi yan ang tingin ng gusto mo. Yan ba Kung pinili ikaw mo? ay kukuha ng abogado, yan ba pipiliin mo? Sa totoo lang. Wala ka pa kakilalang abogado? Meron po. May pinagtitiwala? Meron po. Ba't di yun ang ginawa mo? Oo nga naman. Mga ganito lang. At marami pang iba para ma-establish mo na yung kanyang affidavit ay totoo. Ngayon, punta tayo dun sa ano. Wala kang abogado ang Pangulong Duterte. Sinadya niya sigurong ganun para lamang makita ng buong daigdig kung paano ang ginawa sa kanya. Oho. Pero paano po yung appearance? Sabi ko kasi nag-enter ng appearance yung tatlong abogado. Wala nga siya sa posisyon Ayun. na idepensa si Pangulong Duterte kagaya ng pagdepensa ng isang tunay na abogado Sa sa harap ng ng korte. Oo. Sapagkat ito ay hindi korte, kagaya ng sinasabi natin, si Nelson yata ang nagsabi, nagkukunwa silang korte. Oo. Iba yun eh. Iba yung korte sa nagkukunwang korte. Oo. Walang due process eh. O ano pa yung isang requirement ng due process niyan? Ano Kung pa? pinag-uusapan ng criminal law. Meron kang karapatan ay confront mo yung nag-a-accuse sa'yo. Paano niya i-confront yung Las Cañas? Sabihin mo nga sa akin. Paano niya i-confront yung nag-appear doon sa Zoom? Asierto ata ang pangalan. Opo, yun, question niya yung Kong. Alam mo kung nandun lang ako, magkakagulo kami ron eh. Oho. Pipigilin ko lahat dun eh. Sasabihin ko lang, Mr. Chair, naintindihan po ba niyo yung due process? Oho. Paano po ginagamit ni Congressman Luis Tro ito pong affidavit ng Las Cañas? Bilang isang abogado, hindi po pwede po yan. Wala pong nag-authenticate dito na iyan po ay nanggaling sa kay Las Cañas. Nasaan po yung pirma niya? Ba't di po dumating dito? Ba't po nyo gagamitin yan? Laban sa kanya. Wala siyang pagkakataon na i-confront si Las Cañas. Oho. Ano pong nangyari rito? Ang nangyari po, anong tawag doon sa korteng yun? May tawag kayo sa korteng gano'n eh. Kangaroo court. Kangaroo court po nangyari. Kaya ang tawag po dito, inquisition. Inquisition. Nako. Isang pagdinig, isang pag-iimbestiga na walang puwang ang pagbibigay ng atensyon sa karapatan ng haharap sa'yo. Wala nga lahat ito eh.